Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit kayo ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes at ay ating ginugunita at pinagdiriwang ang kapistahan ng magkakapatid na si Santa Marta, Maria at Lazaro. Si Lazaro o San Lazaro, narinig natin na sa kwento ng Ebanghelyo na siya po ay binuhay ni Jesus nung ito po ay mamatay. At labis niyang ikinalungkot ang kanyang pagkamatay. Samantala si Maria, narinig din natin sa mga bahagi ng Ebanghelyo na siya ay madalas na nakikinig kapag dumadalaw si Jesus sa bahay nila. At si Marta naman ay very vocal. Kumbaga sabi nga, siya naman yung palakilos. Siya yung madaldal. Sa iyong masalita sa kanilang tatlong magkakapatid. Pero sa pagdiriwang natin ito, nawa mapagnilayan din natin. No? Kasi sa unang pagbasa, sa unang sulat ni Apostol San Juan, pinapaalala sa atin na ang Diyos ay pag-ibig at tayo ay dapat manatili sa pag-ibig, patuloy na magmahal. Dahil kung nagmamahal tayo sa Diyos at nananatili tayo sa Kanyang pag-ibig, mananatili din tayo sa pagmamahal. At dito sa mga pagbasa natin, maganda po rin na mapagnilayan natin kung kamusta ba ang ugnayan nating magkakapatid. Ang nagpapatibay din sa ugnayan ng magkakapatid ay ang kanilang relasyon sa Diyos. Mahirap po na masanay tayo na tumatanda na tayong lahat, pero magkakahiwalay pa rin ang ating kalooban sa isa't isa. Dahil walang nagdidikit o walang nag-uugnay-ugnay sa atin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang nag-uugnay sa tatlong ito sa magkakapatid ay ang pag-ibig nila kay Kristo. Mahal sila ni Kristo, kung kaya nagiging matibay ang kanilang pagsasama, nagiging matibay ang kanilang ugnayan. Kaya ito rin sana, no? Total, tayo naman
Kumbaga, nasaan ba ang ating mga kapatid? Yung iba, may kanya-kanyang buhay, pero yung ugnayan ba natin ay maayos o mas kinukonsider natin na tahimik ang buhay natin kung magkakahiwalay tayo? Ano ba? Sa tingin niyo po? Gusto ba ng Panginoon na ganito lang tayo? Kayo araw-araw, tayo araw-araw nakakapagsimba, nakakatanggap kay Kristo. Pero sa pagdiriwang natin ito ba ang gusto ng Panginoon? Ito ba ang gusto ni Kristo na nagkakanya-kanya ang magkakapatid? Dahil yung iniisip natin, may kanya-kanya naman tayong buhay. Totoo naman yun, tama naman yun. Pero yung mas malalim, yung ugnayan natin sa isa't isa, kamusta ba? Nasaan ba yung ugnayan ito? Pwedeng hindi kayo nag-uusap, di tayo nag-uusap, tahimik tayo. Pero yung katotohanan na may kapatid ka, at nasaan nga sila? O kaya naman, pwedeng ikaw, may kapatid ka, pero ano bang ambag mo sa pagpapalalim ng ugnayan ninyong magkakapatid? Kung sakasakali, sana katulad ni Marta, Maria at Lazaro, manatili tayo kay Kristo. Kahit tumanda na tayo, manatili tayo kay Kristo bilang magkakapatid. Dahil isang araw, isa-isa tayo mawawala sa mundong ito. At kung sakali, nawa ipagkaloob ng Diyos na sa pamamagitan din nating bilang magkakapatid, makarating tayo sa langit kung paanong ipinangako ni Kristo na ang sino mang mamatay o namamatay at nananampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Magkita-kita sana tayo sa langit. Yun ang kailangan natin na idasal. Mahirap po, yung katotohanan, pwedeng yung isa nasa langit, yung isa nasa impyerno. Pero ano bang ginawa o ano bang ginagawa natin para lahat tayong magkakapatid ay makarating sa langit? Amen.